We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Old school calendar, ibabalik na kan DepEd. Motorsiklo suminabit sa naglaylay na wire sa Legazpi City. Mga deboto ni Amang Hinulid sa Calabanga, Camarines Sur, nagdadakol na. Asin, mga butanding, nanotaran sa banwaan ng Calabanga. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Rider lugadan makalihis na makasabit sa naglaylay na wire sa Tahaw Kantinampo sa Legazpi City. Mga opisyal kan barangay hagad sa alekon na aksyonan ang mga nakalaylay na kable tanganing malikayan na ang mga aksidente. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa kuakan dashcam ni Jason John Romero, mahihiling na pigsusundan kaini ang sarong bus mantang pigbabaybay ang tinampo sa barangay Taysan, Legazpi City. Hasta sa biglang naagihan kan bus ang nakalaylay na wire, nakanaputol, nagtama sa saindang lunadan. Sa sarupang anggulo kan video, kung sa inakasunod sa indaan sarong motorsiklo na pigmamaneho kan 33 anyos na si Jordan Bonafe. Mahihiling man na daay kaininari sa unwire hasta sa nakasabit sa motorsiklo ni Jordan, rason para matumba ini sa tinampo. Nagsapon inlugad sa manlain-lain na parte kan lawas ang nasambitan ng rider. May power pa pala yun. Mabuti, hindi ako gaano na kuryente. Sa ulo ko naman, mabuti naka-helmet ako. Nagi po dyan ng yung malaking mixer na yung sa government po. Tapos lumaylay yung dalawang kable ng kuryente sa pagitan nitong bahay na ito. Tapos yung sa bandadong bahay, yung sa amin. Kumayat yung wire. Tapos pagkalipas ng 40 minutos, may dumanabas. Sangunya na ngapodan ang mga opisyal kan Barangay Taysan sa Albay Electric Cooperative asin sa iba pang telco na irahayon ang sa indang mga linya nganing malikayan na ang mga siring na aksidente. Napag-arama na bako sa nakaini ang enot na beses na may naaksidente sa lugar huli sa mga nakalaylay na wire. Nangangapodan po kami sa kumpanya sa nasabing mga ahensya na sana po pagkabisita asin itaas-taas po ninda lalo na po digdi sa National Road. Pinurbaran man kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kuananing pahayag an Aleco alaga day pa ini nagpapaunran nin entrevista. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Gradual o padikit-dikit na pagbabalik sa dating school calendar antes ang COVID-19 pandemic, ipapautob na kan DepEd. Ang reaksyon kan mga magurang, mga estudyante, asin mga paratukdo, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, syerto mapapaamay ang Brigada Eskwela asin man back to school shopping ngunyan na school year 2024 to 2025 sa mga public schools. Ngunyan Kate na binagunakan Department of Education and School Calendar sa bisa iyan kan DepEd Order number 003-Series of 2024. Grade 2 na sa Naga Central School to anaki in Evelyn Montañez na si Raven. Asin sa nakalisubot na 2 taon makalis mahiraan school calendar nin hulikan COVID-19 pandemic, nanibago subotan sa ing aki, lalo pang nataon at init alagad may klase pagiraray sa mga eskwelahan. Hassle subot ini, lalo pang asthmatic an sa ing aki na madali subot matrigger din hulikan mainit na panahon. Iniman subotan na obserbasyon na sin findings kan mismong principal kan eskwelahan na nagresulta subot kan papapautod din hybrid learning modality. Almost a week siyang absent last year kasi asthmatic siya. Tapos sobrang init. Lunch, uuwi sila sa bahay. Then babalik na naman po. So mas better po na ibalik yung dating school year. Mas nakakalamang ang attendance ng mga batang pumapasok from June to March. Kasi
Ang findings namin pag April and May, maraming nagkakasakit. An agrangay na inikan mga magurang para tukdoasin mga estudyante, dinangog kan DepEd, makalis po na nakanahensa ang padikit-tikit na pagbabalik ang dating school calendar na minapuon tuwing Hunyo as natatapos din Marso. Mapapaamay ang bakasyon kan mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa May 31, paghali sa orihinal na June 14 na bakasyon kan mga estudyante. Ininganing maisibog sa July 29 ang pagbubukas kan school year 2024 to 2025 imbis na sa Agosto. Matatapos ang school year 2024 to 2025 sa May 16, 2025 susog sa DepEd Order No. 003 Series of 2024. Yun na yan si resulta kang consultation kang sa tuyang central office sa different sector na involved sa edukasyon kang mga aki. Ninhulit na sa learning recovery mode pa ang Pilipinas makalis ang pandemya. Gradual o day dapat subuot madalion ang pagbabalik ang dating school calendar. Pigsiserto man kanahensa na day maapektaran ang edukasyon kan mga agi sa pinaamay na bakasyon. Ninhulit adjusted naman ng extracurricular activities sa laog kan school calendar ngunya na taon. Kate, nainot nang sinabi kan Department of Education na day madali ang pagbabalik duman sa nakatuodan tang school calendar. Posibleng abutin pasabot ning tulong taon bago yan liwat na maipautob. Kate? Jos Mabalos, Chris. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan kapulisan sa insidente kung sa insarong 12 anyos na lalaki ang nagdaraning badil sa laog kan sarong eskwelahan sa Castilla, Sorsogon. Sa report kan kapulisan kan Pebrero 16, mantang nasa tahaw kan klase, kan mabulabog ang mga estudyante kan biglang makadangog nin putok nin badil. Sarupalan sa mga estudyante ang aksidenteng naikasa ang dara kaining badil. Mayo man nakulugan sa laog kan classroom, hulita sa salug sa nagtamaan bala. Narecover kan mga otoridad ang caliber 45 na badil na kargado nin 5 bala asin sarong basyon nin bala. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Municipal Social Welfare and Development Office ang menor de edad, mantang pigaaram pa kan kapulisan kung sa inhali ang nasambitan ng badil. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga magurang na mangnuhon ang sa indang mga kaakian, tanganing malikayan ang mga siring na insidente. I-advise po natin yung ating mga magulang na i-check po yung kanilang mga anak. So mas okay din po na i-check po yung mga gamit po nila, lalo po pagpapasok sa school para po maiwasan na sila po yung makapagdala ng mga hindi po magandang dalhin sa eskwelahan. Irido ang tulong persona makalihis na mahulog sa ampas na may rarom na size pie ang nilulunadan kaining truck sa sitio Bantugan sa Banwaaning Karamoan, Camarines Sur, Kasuudma. Susog sa MDRRMO Karamoan, transport vehicle kan DepEd ang na-aksidenteng truck na may lunad na 5 persona na pasiring kuta na sa sarong eskwelahan sa Banwaan kan mangyari ang aksidente. Naraot subuot ang preno kan bihikulo pag-abot sa pakurbada asin pabugsok na porsyon kan tinampo. Pigtutubudan man na dai kabisado kan driver ang tinampo sa lugar na konsiderado subuot na accident-prone area. Tulos man na nirespondehan kan mga otoridad ang mga nairidong persona asin tulos na idinalagan sa ospital. Dikit pong ingat and sana po lalo araw katong truck na ito dahil man po kabisado ang Karamoan. So sana sa mga arog ninda na mga first time po makakadigi sa Karamoan medyo dikit pong dagdag na safety and likay sa mga kurbada po para po maging safe on time ng travel. Subuot nan habon sa sarong tindahan sa Libmanan, Camarines Sur, nahagup sa CCTV. Kuwakan CCTV sa lugar, makakatabang subuot sa nagpapadagos na investigasyon kan mga otoridad. Uyan report ni Chris Novello. Padagos pang pinaghanap kan mga otoridad ang lalaking ininanakuanan sa CCTV sa Barangay Candato, Libmanan, Camarines Sur. Ang lalaking nahagop sa CCTV ang nakasulutin pulang hoodie jacket asin nagpapadyak. Ang nasa likod subuot kan panghabon sa sarong tindahan sa nasabing lugar maagahon kasuudma. Nalalay kan suspect kan silingbag kan biktima law kan wallet na may ATMs asin manalain na ID magin ng benta kan tindahan na maabot sa 10,000 pesos. Yung February 20 po, bandang pagmata ko po 4 AM. Pagbukas ko po ng CR, bukas po yung bintana mi sa CR. Tapos nagduda na po ako na baka
may naglaog nga ni. Tapos pag dumang ko po sa tindahan, yung lagayan po namin ng pera, nasa baba na. Tapos simot na po yung laman niya. Pirang beses pang nahagop kan CCTV ang suspect makalis na nangyaring panghabon sa tindahan ni Gomez. Pagtubod kan biktima kabisado kan suspect ang lugar, inhulikan mga inagyan kaining pasikot-sikot digdi. Makakatabang subuot ang nakuanan kan CCTV sa lugar sa nagpapadagos na investigasyon kan mga otoridad. Kinakailangan sila ay huwag magdi-display ng mga pera o anumang mga alahas, lalo-lalo na sa mga malataong lugar. Kung sa bahay naman po, yung sa mga sinasabi natin nasa loob ng bahay, kinakailangan po nakakandado, ng maayos yung kanilang bahay, maglagay sila ng mga aso bilang alarma or CCTV. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ma'am, tugot ka na ibalik na sa June ang ralaugan kan klase? Iyo po sir, pag summer sir, grabing init. Tapos sirak man ka mga aki. Ano po, dahil po, para po dahil man po ma-pressure si mga student po na makabalik po tuloy sa pagklase. Iyo po, okay man po, dati na lang kasi pag araw kaning panahon, mainiton, tapos tapos imbis na bakasyon ng mga aki, uya kami din nakikipaglaban sa init. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Saro kataw gadan mantang lugadan ang saro pa sa pambabadil sa Daraga Albay. Investigasyon kan mga otoridad nagpapadagos. Tutukan sa report ni Don Jimenez. Gada ng sarong katao mantang lugadan ang saro pa sa nangyaring pambabadil sa sarong harong sa barangay Inarado, Daraga, Albay. Sigun sa Daraga MPS, Lunes na imbanggi pa nangyari ang insidente, alaga da itulos ini na i-report sa mga otoridad. Kinaagahan, nagbakal subot sa tindahan ang sarong 55 anyos na lalaki asin kan hinapot kan mga tao kung taano may duguan sa iyang kamot asin tagiliran. Sa kapasa na ini nag-istorya na may naglaog na armadong lalaki sa indang harong asin pinauran ng sindaning bala. Idinalagan man sa ospital ang 55 anyos na lalaki tanganing maipabulong. Pumunta na doon sa bahay ng kaibigan niya and doon sila nagkukwentuhan which is usually naman nilang ginagawa. Hanggang mga 11 p.m. Biglang may dumating na lalaki at pumasok sa bahay at binaril silang dalawa. Sa pagrespondikan kapulisan, nakuha sa laog ka na sambitan ng harong ang bangkay kan 70 anyos na lalaki na subuot bisita kaini asin ang pirambasyo kan bala nin Badil. Doon nga kami medyo nagtataka at bakit yung wounded hindi agad nakahingi ng tulong at napansin na lang siya kinaumagahan. Sa ngunya nagpapadagos pa ang hararumang investigasyon kan kapulisan sa totoong pangyayari asin ang motibo sa krimen. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga otoridad nagpepreparar na sa posibleng pagruso kan mga deboto kan amang hinulid sa Calabanga, Camarines Sur, ngunya na Quaresma. Uyan report ni Rosie Nieva. Dawang pirang simana paantes ang Semana Santa, nanunutara na subuot kan mga otoridad ang pagdakol kan mga deboto kan amang hinulid na nagbibisita sa kapilya kaini sa Barangay Santa Salud, Calabanga, Camarines Sur. Kaya ang mga opisyal kan barangay, nagpuunaman na magpreparar urog na ang mga ilalatag na seguridad asin panundon nganing mas maging organisado ang gabos. Apora sa trapiko sa lugar, saruman sa tututukan kan mga otoridad ang pupwestuhan kan mga paratyanda. Apwara kaini, target man kan barangay na magkaigwanin dagdag na CR para sa mga deboto. Almost 1 month pa man. May 1 month pa man kaming preparation. Mga paratinda kaya minsan, kadto digdi sa muya, gigibuhong gayod sa kanto na gabos, pero di pa man siya finalize. Pagabot man sa ilalatag na seguridad, maski ang Calabanga Municipal Police Station ang nakaandam naman para sa Holy Week. Magkakaigwa mo na subuot nin urulay kay ibanan ng lokal na gobyerno kan Banwaan antes ang pinal na implementasyon kan gabos na plano. Bigla man naman kay akan PNP na mas dakol na mga deboto ang mabisita sa Banwaan para sa pag-obserbar kan Semana Santa ngunya na taon. Pero magkakaigwa po kami ng meeting with the Office of the Municipal Mayor saka po kang body
nanganing magkaigwan ng konkretong plano manungod po sa preparasyon kang sa ining inaapod na Holy Week. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Binansagang gentle giant na whale shark o butanding, liwat na nanutaran sa kadagatang sakop kan Calabanga, Camarines Sur. Taon-taon na sighting kan butanding sa lugar, may dara subuot nin dakulang potensyal sa turismo kan banwaan. Uyan istorya ni Chris Novelo. Nakuananing video kan Calabanga Fisheries Management Unit and whale shark o butanding na ini sa kadagatang sakop kan Barangay Sabang sa banwaan ng Calabanga, Camarines Sur. Bako subot ini ang primerong insidente na may nanutaran na butanding sa lugar. Nag-report sa mo yung fisher folk na uga naman daw sa presence kang ini sa tuyang butanding. Bali, sabi po ninda, early morning da to nailing ninda. Around siguro mga 30 pieces, or 30 individual na butanding sinaling po ninda. Pigkakarkolon na sa 7 to 8 meters subot ang sukol kanahiling na butanding kan opisina kan magkondusir inining assessment. Basada sa opisina asin sa BFAR Bicol, mga bulan ng Pebrero has na Oktubre kan kada taon, ang madalas na nahihiling ang mga binansagang gentle giant sa San Miguel Bay. Ninhuli kan presensya kan mga balaw asin planktons na kinakakan kan marine species na ini. Indikasyon subot ini na mayaman ng biodiversity sa lugar. Ninhuli sa regular na sighting kan mga butanding sa lugar, dakula man subuot ang potensyal kaini sa turismo sa banwaan. Dako lang siyang tabang duman sa mga fisher folk kung maano pa siya sa tourism, itong mga fisher folk instead na maano pa sindang pagsira, pwedeng maka-alternatibo pag-arog po kayo ng season. Na instead itong mga turista na maduman po sa Uslob or sa Donsol Sorsogon, digdi uga na po katangharin ng resort lang sa Calabanga. Sa gabos ng mga paralaod po na naglalawd digdi sa San Miguel Bay, so extra careful na lang po siguro pag may nahiling kitang mga butanding, data paggambalaon. Napag-araman man ang mga whale shark o butanding klasifikado ng threatened species o nabawasan ng 50% ng populasyon kan mga nakaaging taon. Kasabay kainin pangaponan kan mga otoridad na in kaso makahiling ng butanding, pabayaan sa naini asin daay pagkulugan. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Barangay Mabolo sa siyudad ni Naga pigsusundo na ang mga estudyante sa saindang barangay na banggina nagpupuli tanganing makalikay sa anuman na insidente. Uyan report ni Don Jimenez. Kan mga nakaaging simana, haros wala toong mga insidente ang nairerehistro araw kan pambabastos, harabunan, aksidente, asin iba pa sa syudad ni Naga. Huli ka ini da imali kayang mahandal kan perang mga magurang sa seguridad kan sa indang mga aki, urug na ang mga nagpupuli nin banggina. Kaya labi na sanaan pasasalamat kan mga magurang kan Barangay Mabolo makalista magdesisyon ang barangay na sunduon ang mga estudyanteng bangginang nagpupuli sa paagi kan sa indang shuttle. Apara sa syertong salbadong makakapuli ang mga ini, makakatipid pa subuot sa pamasahe. Marahay dahil yung mga makakapagtipid na sa mga magurang na nakakalibre sa pamasahe. Sigun sa barangay, prioridad kan sa indang programa ang mga estudyante na residente kan sa indang barangay. Sa paaging ini, dai nasubot madidipisilan ang mga hovenes na makasakay urug na kun banggina. Pinaka-priority pong ma-avail ka iniyo si mga estudyante po na mga taga-Mabolo talaga. Kasi doon pa lang po sa mga pick-up point na tigpupunduhan araw po kayo sa Liboton Annex, doon mismo kami sa tungod kang gate nagpupundo. Pinagaadalan pakutakan barangay na magkaigwanin libreng sakay tuyong aga. Alagad saro sa piko konsideran ninda, syertong maaapektaran kainian hanap buhay kan mga nagkakayod na driver. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mas okay po talaga siya kasi para yung summer magkaroon sila ng bakasyon kasi mainit masyado, nahihirapan yung mga bata eskwela. Sir, tanong tatugot kang ibalik na sa June ang klase? Para ma-enjoy man ka mga estudyante ang summer tapos makabakasyon laman. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Siyam na parasira arestado, makalihis na maaktuhan kan mga otoridad na nag-iimbelto sa iligal na pagsisira sa magkasuhay na lugar sa Camarines Norte, asin Sorsogon. Uyan report.
Arestado ang 5 parasira na lunad kan sarong baroto sa operasyon kan Coast Guard Paracale asin bantay dagat. Naaktuhan ang mga ini na nagagamit ng kompresor sa pagsisira sa kadagatang sakop kan Paracale, Camarines Norte. Ang aktibidad na ini nagdadara subutin huma sa mga sira asin sa saindang natural habitat kun kaya mahigot na ipigpapangalad kan lay. Nangyari ini sa tao kan Seaborne Patrol kan mga otoridad na obhetong regular na ma-monitor kun igwang mga nagkukundusin ng illegal na pagsisira sa lugar. Karamihan po sa mga maritime incident natin na nangyayari is out of the record. So para po sa safety ng ating mga mangingisda, so pinaiigting po namin ang aming pagpapatrolya, presensya sa ating mga katubigan. Sa Banwaan kan Bulan, Sorsogon, arestado man na napat na parasira sa Seaborne Patrol kan Bulan MPS asin iba pang ahensya sa Barangay Otavi. Narisa subuot kan mga otoridad na garuba kong rehistrado ang baroto kan mga ini hasta sa dumana na diskubre na nagagamit ang mga parasira ning pangkinasadit ang mga labot. Sa ngunya nasa kustudiyan na kan mga otoridad ang naarestong persona para sa maninigong disposisyon. Hindi man sila binabawalan manghuli ng isda kasi yun ang hanap buhay nila. Lamang ang gusto ng ating lokal na pamahalaan at ng ating national law gumamit ng tamang pamamaraan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mainit na panahon pa man girarayan mamamatean sa dakulang parte kan nasyon ngunyan na aldaw. Sigun sa Pag-asa, easterlies ang nagtitinir na pangenot na weather system na nakakaapektar sa nasyon. Nagtitinir man na maluya ang duros amihan. Posibleng 40 degrees Celsius ang namate ang init sa Cotabato City, 39 degrees Celsius naman sa Zamboanga City, 38 degrees Celsius sa Clark, Pampanga asin Mulanay, Quezon. Mantang 36 degrees Celsius naman ang posibleng heat index ngunyan na aldaw sa Pasay City sigun sa Pag-asa. Huli sa babang tsansa nin pag-uuran ngunyan na aldaw, piglalauman man ang pagbaba kan water level sa man iba-ibang dam sa Luzon. Alagad ang satuyang mga kapusong Bicolano, mag-andaman po sa giraray kita sa light to moderate rain sigun kaya sa datos kan Metro Weather. Siring man sa pirapang mga lugar arog kan Aurora, Quezon, Mindoro, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, asin Caraga Region. Maabot sa sanggatos na residensya sa sarong barangay sa Naga City, haros 3 dekada ng mayo nin kuryente. Loteng kinakatindugan kan sa indang mga harong, nagiging angat sa Kasureco 2 sa pagtakod nin kuryente sa lugar. Ang detalye, aramunta sa report na ini. Gasera sin Kandila. Ini ang liwanag tuyong banggi sa residensya kan haros gabos na kaharungan sa sitio Balatongan sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Siring kan 78 anyos na si Bella Panuelos na pirang dekada na subot na nagtitiyo sa ini tuyong aldaw asin nangangapa sa diklom tuyong banggi huli sa kawaran ng kuryente sa indang lugar. Dekada na subot ining problema sa lugar asin nagkapirang beses naman sindang nagsumiter nin aplikasyon sa Kasureco 2 tanganing matakudan ning kuryente. Gabos problema minski kalamang malilibangan si init titiuson mita o kung mayo ka pang pambakal ning gas mayo kami magkakailaw. May pirang residente subot sa lugar na iligal na nagtatap ng kuryente. Maabot kaya sa sanggatos na residensya sa lugar an mayo panintultol na supply ng kuryente. Ninhulitan na mumugtak ang mga harong sa pribadong propiedad. Numero 1 subot ining ulang para sa barangay asin Kasureco 2 kaya day basta natatakudan ng kuryente ang mga residente. The entire property po is private. Yes po, yun po ang nagiging ulang. Kampanahon pa po ni dating Mayor Secretary Jesse Robredo, nagkagna po ko dyan ng street lights. Ang gabos pong aagihan ng linya ng kuryente, dapat mayo pong nagiging problema. Gusto sabihon, dapat donated sa barangay and syempre sa Kasureco si mga papatindugon taning poste. Kaya iyo po yan si mga mayor na nagiging problema di sa sitio Balatungan, Barangay Concepcion Grande. Kung taano po tadain nakukuryentehan itong sarong komunidad duman. Sa katunayan,
May mga pending applications na subuot kan mga nakaaging taon na pigsumitir ang mga residente sa kooperatiba. Sa ngunyan ang pagkakaigwan ng BAPA o Barangay Power Association ang nahihiling na solusyon kan kaso Reco 2 tanganing mapailawan na ang nasambitan ng komunidad. Garo yan sa dit na electric co-ops sa laog kang barangay, which is igwa pong mother meter na iyo po si pinakamayor po na tigihiling kan sa tuyang kooperatiba sinakukonsumo sa sarong komunidad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Maluya hasta mayong bulos nin tubig ang presenteng namamatean kan pirang lugar sa Naga City. Kasabay kan pigigibong emergency cleaning sa filtration tank kan sarong pumping station kan MNWD sa Barangay Kalawag. Apektado kaini ang mga barangay kan Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, asin iba pang pagtaraid na lugar. Madurar ang emergency cleaning hasta sa aga Pebrero 22 kung kaya inaabisuhan kan MNWD ang mga consumer na magtipid sa paggamit nin tubig. Naghagad man nin dispensa ang opisina sa mga consumer sa biglaang patrabaho sa pumping station na dara naman subuot kan kalumaan kan mga ini. Pigkondusir na sa syudad nin Masbate ang kick-off ceremony para sa selebrasyon kan 28 Rodeo Festival na formal na mapuon sa April 1 hasta 14, 2024. Pinunan ang nasambitan ng aktibidad kan sarong parada na naglibot sa kasentrohan kan syudad pasiring sa Rodeo Arena. Nagkaigwaman nin MOA signing and pledge of support sa manlain-lain na LGU asin private agencies. Ikinaugmaman kan DOT Bicol na dawa sa kick-off ceremony pasana, mamamatean na ang kaugmahan asin excitement kan publiko. Inumaw man kan nasambitan ng ahensya ang selebrasyon kan Rodeo Festival na deisa na basta nabibisto sa Pilipinas, kundi maging sa ibang nasyon. I'm sure this coming April, this is gonna be a big hit. Ito dapat nasa bucket list nila to kasi talagang yung ibang festival pwede mo ma-experience sa bawat iba-ibang probinsya. Yung mga song and dance, ito kakaibang festival to. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.